Ito na yung rabbit. Masarap yung ano yung lechong rabbit kanina Hindi mo mararamdaman na rabbit. Oo. Masarap yung isang... Yung lechon, parang lechon manok. Yung sisig, parang pork. Parang ano sir, parang ang laki nung property. Parang hindi lang mahigit 1 hektarya lang sabi mo. Oh, more than 1 hectare sir. Actual yun. Actual. No, dito na yung mga rabbit. Saan ba yung nakita mong pinakamaraming rabbit sir? Si ano, Tierra del Manor, Cavite. Cavite. Ilang kwan yun sir? 1,000 siya? 1,000? Baka mas marami sa kwan sir, Tarlac. Siya pinakamalaki sir. Yan. Siya pinakamalaki. Oh. Nung na-feature ko siya, ilang years na yan? 3 years na, 4 years na. 1,000 na siya noon. 4 years ago. Philippine rabbit sir sa Tarlac. Pinakamalaki. Ang pinakamalaki. Okay. Hindi ko na-gets. Hindi ko na-gets. Ay. Meron kaming wild chicken dyan sir, yung labuyo. Ito yung labuyo to, sir? Oo. Yan, igan na itsura ng labuyo? Yan ang itsura ng labuyo. Parang pang-cockfighting Nung maliit. Di ba wild yan dati, sir? Wild yan. Paano nahuli yan? Hindi. Nung nabalitaan namin na may nakahuli, pinuntang ko. Yan, binili ko. Binili mo agad? Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ibang chicken dito, sir. Anong breed to, sir? Kasama din sa Astrolog yan. Oo. May ganitong kulay, meron din black. Astrolog. Yung black, as in black lahat yun. Yung ulik ba? Hindi, meron din. Iba yun. Iba pa Yung yun. ulik ba, yung yun, galing sa Indonesia yun. Masarap yan, di ba? Hindi pa kami kumain. Pero minsan may naliligaw na native chicken natin na itim. Oo, meron. Minsan. Minsan. Nakatikim na ako. Pero nung bata pa ako. Dito Itim kami lahat. nagluluto ng kuwan ng bunay sa Dito. Dito na tayo, sir. Ganyan yung mga panata. Sir, huwag mo tatanungin sa akin saan yung pinakamalaking kambing, ha? Kaya ganito ginawa namin para pag yung umuulan, Oo. safe sila. Oo. Safe sila. Kaya Ang dami yung ano, sir, ang dami yung training. Madami kayong courses. hindi, dati kasi marami kaming seminar. Kaya alam namin kung paano magalaga ng ganito. Ibig sabihin, yung tinuturo nyo ngayon sa training center, anong mga courses tinuturo nyo? Organic agricultural production. Yan, ang main yan ninyo. lang muna. Awan ulig to eh. Hindi ko kukuha yan. Ha? Awan makikip. Siyempre, kung magdagit ito taong nagsipat, hindi na rin maglimang yun. Sa naroon din ko. Amumti ulag kang tao. Oo. Agkalaban yan. Talagang kalaban. Oo na, di ulag kaya, di tao na makita ulag ka kaya napatayin ka di ulag kaya na magkagatin di tao. So agkalaban ti ulag kang tao. Gusto ang dapat pakita. So nga handag pakita. May bustay ko na na. Una makitang di ulag kaya ura dayo ka kaya mo patayan. Dito yung ano. Meron
silang, pag umuulan, meron silang lalagyan. Silungan. Oo, silungan. Butit walang magnanakaw dito. Wala na. Wala. Yung butang-dang. Wala. Sino ba? Ang lakas na ng loob nung kung... Hindi nyo hinaharbisan, sir. Hindi nyo hinaharbisan. Anong kawayan ba yan? Tinik ba yan? Kaya Hindi. ang kawayan tinik. Anong harbisan? O, panggamitan. Hindi, ayaw ko na lang. Gusto niya ganyan lang. Ganyan lang. Para... Kwan, para... Nature. Oo. Hindi, yung ano na, yung bali na, yung ano. Yung mga mananaglag lang ang kwan. Pinapakura, pero ganyan hindi. Yeah. Mag-ano ba sila, sir? Hindi sir, i-explain ko lang sa iyo na di ba wala kanina dito yung condenser sa provincial jail. So ito yung sinasabi natin na condenser para yung usok na mako-condense into liquid form. Liquid form. So dito bababa yung liquid form. So after that, So yung usok pupunta mo na doon. oh sir, Tapos babalik siya tubig na. tubig na yan sir. To adopt Republic Act 2749, Philippine Clean Air Act. Ang isang ano natin eh. Eh yung trap na ginawa natin yan, we are adopting Republic Act 9003. Yung recycle, reuse, and reduce. Yan, sir. So ito yung end product, CRX. Ano natin? Carbonized rice. So yun ang gamit namin lahat dito sir. So nakikita natin only in the province of Ilocos na meron itong carbonizer with condenser. So yung length na ito sir, it's 8 feet. Kasi, 8 feet na yan. Kasi based on our research, pag maliit hindi natin makukondense yung hanggang nakuha namin yung perfect length 8 sa provincial jail namin inano yan sir. Research. Kaya sabi ni dating governor noon, i-patented natin para tayo ang unang nakagawa. So nakapatent to. Yes sir, nakapatent. Okay. Ang daming ano? Yung gamit namin dito para alam mo yung lupa namin sir, not productive. Kaya yun ang dinalagay natin para maging productive. Madre de Agua. Kinakain nila talaga. Mas mataas kasi ang protein content yan sa mais. At pati itong malunggay, pinapakain nyo. Ano to sir? Ito ba yung ano, Palawan cherry? Hindi. Hindi sir. Sir? Ayun nga, Palawan cherry. Ito. Palawan cherry. Hindi pa namumulak lang sa ngayon. Bata pa. Bata pa. Ang ganda niyan. Ibang breed din to. Ang breed naman yan. White Australorp. Ito yung manok na pinakamaingay. Manok pa. Ito ang cute oh. Ito yung Dingala sir, ano? Ayan, yan Dingala. Yan pinakamaingay na hayop. Walang pwedeng ano, Diyos ko. Kaya linagay namin sa likod dahil napakaingay. maingay. Oo.
Kaya pag gabi, pag may dumaan dito sigurado may tao na kung iingay. Kung nag-ingay yan. Oo. Maingay talaga yan. Pero mayroon nakakawala, pero hindi naman umaalis. Pero mataas ang lipad. Ito naman, sir. Ito yung medicinal chicken. Medicinal? Bakit po? Lahat ng karne to black, sir. Ah, black yan. Fully plummy. Madami pala kayong poultry. Ang manok lang na may 5 tus on each spot. Ah, talaga? Yes, sir. The only. Pinakamahal. Oh, sir. 1,000 pesos per kilo. Ay di pang mayaman. Ang mayaman. So, mga Chinese. Chinese. Binibili nila. Oh, sir. Ang ano. Naniniwala sila doon. Baboy walang amoy. Ito na. Ano yung baboy nyo dito, sir? May native, may crossbreed, may purebreed. Sir. Hindi kayo nagkakaproblema sa ipa? Madami dito ipa? Madami dito. Kami ang nagbebenta sa Bulacan, yung sa electric one. Okay. Yung compact. Oo. Kasi doon sa Bulacan, problema ang ipa. Bakit walang amoy? Yung cancer, ang lalim yan, 1 metro. 1 metro, oo. Yung sun, pinakababa, Okay. 20 centimeter. Tapos yung pangalawang layer, carbonized rice hull. Carbonized rice hull muna. Centimeter. Yung 50 centimeter, yun, pure ipa. Ito na, pure ipa na. Pag umihi sila, diretso sa Ilalim. lalim. Kaya na-absorb yung black. Hindi pinapaligo natin yan. May swimming pool sila, sir. Yan. Dito sila gumakain. Pag init ang katawan nila, yan ang swimming pool. Social. Baboy na may swimming pool, sir. Wala nang ASF dito? Wala na? Wala na. Hindi napasok ng ASF. Ang Ilocos? Ditong area lang. Itong area lang. Yung anak ko. 3 million ang ano yan. Nalugi siya. Iyak siya. Ikaw ang umiyak siya. Pero may na. 'Di ba may intervention na yung gobyerno? Parang wala, sir. Buti nga naka-insured. Hindi ngayon, may program sila na namimigay sila ng may binibigay silang biik, pero hindi lahat mapapalitan, sir. Ay isa, dalawa, yun lang ang minimal. So, Uncle Bert, next. Uncle Bert. Saan tayo, Uncle Bert? Incubator, sir. Incubator. Talagang yung estudyante niya, mabubusog talaga. Ang daming makikita dito sa loob Bukod doon sa masarap ang pagkain sa restaurant. Picture daw sila mamaya sa restaurant. Okay. Ano naman to? May ahas na ko. Yan. Ito na hindi Ayoko. na Ayoko. That's his name. Oh, no. Nadilapit. Ayoko. Pablagay mo sa ano. Ayoko. Ito yung maliliit, no? wala na dati. Ayoko. Dad.
Ayaw. Ito yung ano sir, Yung mga incubator. incubator. Kasi lahat ng itlog namin dyan. Kasi dati isa lang ang incubator namin kaya mahirap kami magparami. Pero meron kami incubator yan. So ito naman yung mga incubator nila Sir Bert. So dati, Dati isa lang incubator namin. Pero sa ngayon, marami na kami incubator kaya ang production namin na sisi ngayon tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Kaya ito yung mga kuhan. Pag yan malapit na, pagkawalan ulit, ilalagay ulit yan. Yung mga ganyang kalaki. Ilalagay na sa fence yan. Pero maliliit, wag muna. Mga ganyang maliliit. Pero pag lumaki-laki na, ganyan, pwede na ilagay doon. Marami kami sisi ngayon dyan. Ang dami kayong sisi. Tingnan nga natin May siya. sisi ngayon dyan. Ayun, ang dami. Oh, meron pa ron. Nang ilang days na to sir? Mga kuha pa lang ito, mga 2 weeks pa lang. 2 weeks. Pag mga 1 month na, lilipat ulit yan. Lipat na dito. Lipat na dito. Ito, ilang buwan na to? Mga isang buwan pa Isang lang. buwan. Laki na, no? Isang buwan. Kaya malapit lang ilagay doon. Doon sa Range na. Oo, Range na. Para masanay. Ilang buwan na po ito? Dalawa. Pero bago ilalagay doon sa range, ma-indikan muna Ah, ng okay. kontra sa mga sakit. Incubator din pala ito eh. Hatcher po, sir. Hatcher. Kala ko video okay. Yun. May bang kulay, no? Itlog mga imported yan. Important. Okay. Itong vermiculture namin, Mm. yung gamit naman para sa pagkain nila. Ah, okay. Galing din dito yan sa Lahat dito sa loob. Bako-bakuran. Yung bakuran. Para walang Walang ano. Parang paggawaan ng bagoong sir ah. Di ba sa Pangasinan ganito? dito kami kumuha ng yaambun namin sa kwan. Tapos haluan namin ng kwan ng carbonized rice hull. Para yun ang babasal namin sa kwan. Sa mga tanim. Effective talaga. Effective talaga. Kasi meron kaming sinampulan na hindi lalagyan ng basal. Talagang ayaw umanda. Ayaw umanda. Pero pag ginagay kasi ang kuyan, ginagay namin sa 1 metro, 5 kilos. Ang dami. Talagang ganun ang procedure para maganda ang Bubusugin mo talaga. oo. Para pag tipidin mo, titipirin ka rin. Kailangan procedure na 1 metro, 5 kilos. Ito. Oh, yan. Yan. Yan ang ganda oh. Oo, black. Yan ang kwan. Black na black talaga siya oh. Sa 3 piraso, 10,000. 10,000 yung Grabe. trayo. 2 babae sa isang lalaki. Isang lalaki. 10,000. Kaya mahal ito. Native na Indonesia. Native na Indonesia. Oo. Eh, ginagamit pa nilang pang fighting yan eh, sa Indonesia. Oo. Black. Sa Bali, Indonesia. Bali sir? Bali, Indonesia. Oh. Ganda ng ano.
Kaya ganitong ginawa namin dito. Mm. Ganito. Kasi pag gagamit ka ng kawayan, 6 months sira na. Sira na. Oo. Kaya ganito Nagpermanente para ka. lifetime. Kaya ang ginagawa namin dito, may pagkain ng mga may pitche kami doon para pagkain yung mga iguana. Oh. Kaya ang flower namin hindi talagang year-round na dire-diretso para may magagamit. Lipat-lipat. O lipat-lipat para may magamit sila sa restaurant. Ito yung natin, yung peacock. Ito, ang ganda. Bubuka ba yan? Bubuka sir, pero hindi, may oras kasi ito eh. Hindi mo ano na para ibuka niya? Oh, hindi. Talagang kusa niya kung dati, yung bago pa yan, ayaw lumapit dito sa mga tao. Andun palagi. Pero ngayon, may nakikita palagi yung tao, hindi na lumalayo. Pag ganun na lang. Pero dati ayaw. Ayaw magpa-picture doon. Parati doon sa gilid. Baliktad, no? Kasi sinong lalaki, siya yung maganda. Ito yung lalaki. Nga. Siya yung lalaki. Yung maganda, yung baliktad eh. Sana yung buka niya. Ito yung ginagamit namin garden soil. Saan nanggagaling naman to? Kung meron ka, halimbawa meron silang hinuhuha yan, talagang nilalagay namin ito para gagawin garden soil. Para yung pag naghalo na kami, 1:1:1, meron na dito. May pagkukuha na. Meron na kukuha na. Ito, oo. Sayang. Ayaw bumuka. Mag-asawa lang talaga sila. Mag-asawa, oo. May na-breed na kami yan, pero tatatlo pa lang. Isang taon na tatlo pa lang. Tatlo pa lang. Lalaki, babae yung na-breed niya? May 2 babae sa lalaki. Ano kayang pwedeng gawin dyan na ano? Para magandang itsura niya. Ititrim mo, no? Para pag namulaklak, maganda rin yung ganun ng bulaklak. Pwede rin siguro, pero mga sanga kasi. So, sanga maliliit siya bubulaklak, no? Sa may Dulo. dulo na po. Yung malilit na branches ang mas maraming. Siguro parang i-bonsai mo. Pwede din po. I-bonsai. Para yung maliliit. Nakaganyan siya. Tsaka yung mga Ini-imagine ko lang eh. Kasi Maganda kasi. pero yung mga roots po nila, Oh. yun po yung ginagawa nilang pang-style po ng mga pangpatungan ng mga bonsai po. oo nga. Yung po sa... Pero pag naglagas na po yung flower niya, doon din po namamatay yung mga maliliit na kahoy. Na stem. Opo. Di ipuprune mo yun. Opo. Dapat. Kasi sa yung mga pag tumuba na yung mga dahon niya doon sa mas mataba na po siyang Sa mas matabang branch, sanga opo. siya. Ang ganda siguro pag i-bonsai yan. Kung ibonsai, maganda siguro to dahil yung time na pagbulaklak ng February. February po ang February. season ng ano, ng Yan February. Madrid cacao. Pero pag season po naman ng pag naglalagas na yung mga dahon, sir, is marami siyang yung uod na higad po. Yung maliliit talagang mangangatigat talaga. Marami siyang higad. Pag nagpupul na yung mga leaves po nila. Sagad. Ay, dati ganti sagad. Sagad pala is mulave. Opo, sir, bale pag nagpa-flower siya, kulay violet. Violet. Mulave pala yung sagad. Balimbing? Ano to? Ano bang tawag doon? Yung parang aritusan, gano'n. Retusan. Kasi pag lumalaki na yan, parang parang yung mga earring. Itong bulaklak niya. Yung tinatawag nilang fire tree. Fire tree? Fire tree siya, sabi ng fire tree, pero hindi. Iba eh.
So gusto ko lang magpasalamat kay Uncle Tito at saka kay Uncle Bert. Tito Bert Farm, sir. Tito Bert Learning, parang yan, sir? Tito Bert Agricultural Learning and Assessment Center Incorporated. Ayan. Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan. At sila po ay accredited training site ng TESDA, ATI, Tourism, Department of Tourism, Culture. Department of Agriculture. Ayan. At nakita naman natin, nag-tour tayo, napakaganda ng kanilang farm. Talagang yung estudyante ay marami talagang matututunan dito. Sir, pwede nyo bang i-share sa amin yung mga best practices nyo dito sa farm? Actually, sir, dito lahat ng estudyante namin, yung mga farmer leader at saka mga guro, magtuturo ng K11 and 12 na dadaan sila sa Organic Agriculture Production National Certificate to mula sa soil rejuvenation hanggang harvesting, may tuturo lahat sa kanila. Sir? Yung kagaya na sinabi ni Sir Tito, lahat ng ginagawa namin dito, lahat ng abono, di kami bumibili, kami nagbebenta. Dito lahat nang gagaling yung mga ginagamit namin dito sa mga halaman namin dito. Nakita nyo naman, pag ginamitan mo ng ganon, ng tamang proseso ng pag-aabono ng organic, maganda kinalalabasan. Maganda talaga. Okay. Sir, sino po yung mga pwedeng mag-enroll dito? Yung mga farmer natin, mga 4H, RIC, mga NGOs, lahat yan, mga teachers or professionals. Kahit yung mga agricultural extension worker na wala pa silang training about organic agriculture production and sito, pwede silang mag-enroll dito. Mag-enroll dito. Opo, para matutunan sila lahat kung paano i-rejuvenate ang ating lupa hanggang gumanda. Dahil ang lupa natin ngayon devastated na. So in preparation for our next generation, kailangan we will emphasize to our extension worker how to rejuvenate our soil. Sir, sa mga ano naman, yung mga ibang learning sites, kasi kayo yung assessment, ibig sabihin, nagturo sila, kayo yung mag-assist kung papasa sila o hindi. Tama po ba? Okay, ano sir ang mga advice nyo sa mga ibang mga learning sites? Yung mga learning site, dapat lahat ng kailangan na ituro sa organic agriculture production, kailangan ituro nila para pag-assess nila dito, ayan, makakapasa sila. Okay. Yung sinabi ni Sir Tito na kailangan pag ma-assess yung mga estudyante, kailangan makapasa sila lahat. Kasi pag ma-assess sila, kailangan may pinag-aralan sila na organic agriculture production. Yung totoo. Yung totoo. Okay, Sir Bert, pwede mo ba silang imbitahan yung audience natin? Lahat na gustong mag-aral dito sa Tito Bert Agricultural Learning Assessment Center, naka-open po ng opisina namin para mag-enroll sila. Pwede silang magpunta rito para malaman nila kung anong dapat nilang yung tamang papeles para sa ganon magpag-aral sila dito sa Tito Bert Agricultural Learning Assessment Center. Naka-open po kasi sa susunod na linggo yata, Sir Tito, na meron na kaming klase. Mag-start na ulit? May start ulit. May 25 na estudyante po kami. Sir Tito? Yan nga, ang ano natin sa Tito Bert Agricultural Learning Assessment Center is open lahat ng may gusto. Kahit yung mga galing sa other countries na gusto nilang mag-aral tungkol sa organic farming technology, we are open. May mga contact details po ba? Meron kaming page? Oo, sa Facebook page na Tito Bert. Yan lang, i-open na lang nila kung paano sila mag-enroll dito. Andun na lahat ng contact details. Ayan. Details, nandun na lahat. Ayan. Sir Tito at saka Sir Bert, maraming salamat. Nung una medyo na-confuse ako doon sa Tito Bert. Akala ko Tito as in Uncle Bert.
Yung pala dalawang uncle. Uncle Tito at saka Uncle Bert. Salamat po sa pag-allow sa amin na makabisita sa inyo. Salamat din sir sa pagpunta ninyo dito para maipakita namin kung ano talaga yung main vision and mission of Tito Bert. Yan. At syempre, napakaganda ng lugar. Okay, hindi lang yung may matututunan, napakaganda ng restaurant. Talagang talaga siya, para siyang may isang magandang restaurant sa dulo. 'Di ba? Yung mga hindi mo ini-expect, tapos may magandang may magandang restaurant. Sir, kasi ang isang mission ng restaurant is farm to table. Farm to table. Yan po. So lahat ng ginagawa nila dito, lahat ng produce nila, no, mapa livestock, mapa poultry, mapa livestock nga, at saka mapa crops, lahat yan pupunta doon sa restaurant. Sir, again, thank you so much. Thank you so much, sir. Maraming salamat po sa pagpasel niyo sa aming farm. Sana hindi na itong huli. Dapat may susunod pa. Oh, di bukas ulit. Hindi. Okay. Maraming salamat. Yes, sir. Daughter nyo? Aba. Okay na po kayo kasi yung huli kong nakita na katumpay natin. Matagal na yun, sir. Okay na. Matagal. Ay, sige, sir. Ay, Tito Bird. At saka si Sir Bird po. At saka si Sir Tito. Kung magawi kayo sa Pangasinan, may farm din po. Saan, sir? Sa San Carlos. San Carlos, when? Sophia. Anong farm mo, sir? May Day School din kami, El Nazareno. Ah, LSA na rin sir. siya, learning. Test na rin pala Kaya sila, sir. Mahilig kami manood ng channel. Okay. Kung mapunta po kayo, saan yung huling place na napuntahan nyo sa Pangasinan po? Sa sa Kalasyaw, Dagupan. Just beside. Katabi niyo lang. After Kalasyaw, San Carlos na po. Kung may time po kayo, Sige, El sir. Nazareno, accredited din kami ng ATI. LSA Sige, sir. kami para mapasyal niyo yung farm namin. Apo, kukunin ni Sofia po yung detalye para ma-schedule. Sige po. So, ba't andito ang layo nyo? Ba't andito kayo sa Ilocos? Hindi, taga-vegan siya. Ako ang taga San Carlos. Okay. Tapos nag-order kami doon sa restaurant. 15 minutes pa kaya Umikot Tapos kayo. nakita ko kayo. Sir Ryan, thank you. Bye po. Thank you, Mama. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.